Ayan, bago natin ituloy ang continuation ng part 3 is magbubukas muna tayo ng parcel. Ang unang parcel na dumating sa akin itong portable tools na ito. Ang nilalaman nito ay ito ang portable air pump, meron ding portable hexagon nut tools, and meron ding multiple screwdrivers, and of course, tire patch kit. Then, ang sumunod, meron tayo ditong isang set ng 1/4 inch na 12 pieces na socket wrench. Afterwards, na makita ko is sadyang maliit lang siya pag 1/4. Kapag mga 1/2 inch na socket wrench, yun ay malaki talaga yon. Kaya kung makikita nyo, magkaiba yun sa size. So far, so good. Walang labis, walang kulang. Kaya okay lang. Then, ang next is itong universal wrench na manipis at malambot yung tingnan para sa akin na different sizes. Then, meron din tayo ditong titanium alloy screw na merong Torx, syempre. Of course, bike grease. Ito na ang continuation ng part 3. So, ito naman ay nasa part 4 na tayo. Dito sa video na to ay in-inspection ko naman yung bagong calipers and of course, yung bagong RD na in-order ko sa Shopee nung last time. And right now, kakabitan ko naman to ng panibagong Shimano shifter na may kasamang brakes lever. Paalala sa mga baguhan, kapag sa tingin nyo ay hindi kayang remedyohan kahit tanggalan ito ng rust remover or whatsoever, palit na lang kayo ng bagong pyesa. Pero sa mga eksperto, it's either pwede kayo magpalit ng pyesa or pwede nyo itong remedyohan kung sa tingin nyo ay may pag-asa pa. But for me, pinapalitan ko na lang talaga para siguradong bagong-bago talaga. Ito ang progress ko sa ngayon sa pagkabit ng brakes and of course may kasamang shifter. Ganyan pa lang sa ngayon ang set dito sa may left and right ng handlebar. Next, kakabitan ko naman tong Shimano TZ30. Maraming types ito. Pwede rin meron tong drop down, merong down pull, merong top pull, or sometimes meron tong dual pull. It depends on the model na in-order ninyo. Kahit ako medyo na-confuse ng konti kasi almost the same dun sa lumang model ng Shimano din yon, yung may purong kalawang na tinanggal ko yung front radio nung last time. Sige, para mas madali, tawagin na lang natin siya in short FD at ganun din sa RD or rear derailleur dahil mahirap nga naman bigkasin yun. And after that, kinabit ko na yung bagong FD and meron akong susunod na planong gagawin is lalagyan ko naman to ng kable. So hindi ako malilito bawat kable kasi nga may naka-checkbox na siya between the shift and brakes. Ito na ang unang salang ko dito. Naglagay na ako ng brakes na kable dito sa kanan dun sa may bandang 7 speed. Kaya ito nangangapa talaga sa unang pagkakataon kasi hindi ko pa alam sa ngayon ang pasikot-sikot pero hanggat na-analyze ko at tinitingnan ko maigi ay alam ko na tumatagal. Kaya inutay-utay ko lang to para malaman ko, takes time, and of course malaman ko rin ang pangkalahatan, bawat itsura and yung layout mismo ng pyesa. At kung mapapansin, nung malagay ko na yung kanan, diretso naman ako sa kaliwa. Magkaiba ang size ng brakes cable between the left and right. Depende kasi kung saan nyo siya ilalagay at kung anong part yun na mayroon siyang front and rear caliper. Simula nang nilagay ko ang brake cables na to sa kaliwa ay mas madali ko na siyang nakakapa kasi tinitingnan ko ng pasikot-sikot ng layout. After that, chinek ko naman yung front caliper na nilagay ko nung nakarang araw. Kaya pala nauga-uga lang kasi hindi ko pa sinisikipan yung iba pang part na ito para hagilap talaga siya ng disc brakes. So yun pala ang kinakailangan. Hindi lang basta kabit ka lang ng kabit dun sa side na yun. Kaya titingnan mo lang din under the other side is talagang umuuga pa ba o hindi. Kasi yung caliper na to, hindi lang basta kabit lang yan sa frame mismo ng front. Mahirap talagang ayusin tong mountain bike na to kapag ganito ang panahon, ubod ang sama. Nung bang akala mo may bagyo pero habagat lang pala. Kaya ito, problema, stuck ako dito sa bahay. At itong terrace namin medyo bahan-bahan na. Nandito na ang maliit na battery, yung 23 amps 12 volt. Nandito na rin yung multi-purpose tool na para doon sa chain link. Of course, another hexagon na tools na ito sapagkat nasira ko yon. At nandito rin yung cutter, ubod ng laki yan. 4 na parcel ang dumating sa ngayon dahil pautay-utay lang to kung ano ang dumating, bawat status. Kagaya ng sabi ko sa last video, huwag ipilit kung ayaw makalas. Kaya pag pinilit nyo, talagang masisira at masisira nyo ang gamit. Kaya doon ako natuto. Kaya ang ginawa ko doon ay gumamit ako doon ng martilyo bilang pampuwersa. Pero hindi ko akalain na malambot pala yun at sisira pala yun ng agad-agad. Mga ilang beses ko lang to, pinukpukan lang to sa martilyo, din wala na. The moment of truth, naglagay na ako ng battery as replacement doon between the remote control and of course dito sa 9 volt ng alarm system ko. Nakapagkamalan nga
nga nila na akala may kotse ako or what dahil kasi yung alarm system. Of course not, hindi naman ito. Kaya ang ginawa ko, kumuha ko ng mga replacement dito. As you can see, gumagana na siya na maayos kasi pinalitan ko na yan ng bagong battery between the 9 volt and 23 amps 12 volt. Dati gumamit ako ng isang battery na mumurahing 9 volt. Kaya lang disposable. Umabot lang ako doon 2 linggo and then tatapon at bibili na naman. Kaya binili ko yung isang 9 volt na may rechargeable para mas maganda tingnan. Bali, nag-prepare ako ng cutter, yung bike grease, and of course, nag-prepare din ako ng housing kasi kakabitan naman yun. At ito yung adjustable knob doon sa pinagtanggal ko kaninang umaga doon sa brakes. Kasi kinakailangan na talaga makabitan yun. Kasi kung hindi, panigurado magkakaroon ng problema doon sa kable, yung housing kaya ito yung cover niya, yung adjustable knob. After ko malagyan ng adjustable knob, sinunod ko naman yung paglagay ng housing. Pero bago ang lahat ng yon is kinat ko muna yung end ng kable. Yan, kung makikita nyo yung dulo, para siyang takip or kung hanggang saan siya matatapos. End cap yata na built-in yun. Then after that, ay nag-prepare ako ng housing na para sa brakes. Kaya makikita ko kung ano pinagkaiba ng thickness between the brakes and shifters. Depende kung paano ito gugupitan. Kapag nakat ko ito gamit yung cutter at medyo madali ito, yan yung pang brakes. Kapag nahirapan naman ako doon at medyo madindiin to, masakit sa kamay, yan yung sa shifter. Yung mga mas makapal siguro or depende. Kaya magkaiba nga ang kable na pang brakes and shifter. Kaya meron nga checkbox doon. Kaya hindi kayo dapat malilito doon. Ang masasabi ko lang sa experience ko ay lahat naman ng bagay mahirap gawin, pero habang tumatagal ay na-enjoy mo na yung ginagawa mo dito sa pag-maintain ng bike, sa pagpapalit ng parts at iba pa. Kaya iniisip ko na lang kapag magbubuo ako ng isang bagay ay isipin ko lang na para itong puzzle. Kumbaga yung jigsaw puzzle na bubuuin mo na isang litrato at anong itsura ng litrato na yon. Ganon ang logic doon sa pagbuo ng parts. Kaya kung matatandaan ito, alam na alam ko na yan kung paano nakapwesto ang mga kable. At ang paalala lang sa mga baguhan, bago nyo itong kalasin, ang lumang parte ng bawat pyesa ay siguraduhin yung picturean nyo maigi. Or kung ayaw nyong picturean ay siguraduhin yung i-analyze nyo maigi at tandaan nyo na lang ito. Kaya ang ginawa ko ay pinicturean ko talaga para ma-sure na matatandaan ko yung huling itsura bago ako magsalang ng bagong pyesa. Nakapaglagay na ako ng grasa, nakapaglagay na ako ng Singer oil doon sa kable. Ngayon, sasalpakan ko na to ng bagong housing. Kaya ko to nilagyan to ng grasa at yung Singer oil doon sa housing. Just in case na magkaroon ng problema doon sa kable and doon sa housing at para hindi agad masira ang itsura ng housing na ito. Lalo na pag na-stuck ito at hindi agad siya magkakaroon ng kalawang. Pagkatapos ko lagyan ng housing ay nilagyan ko to ng end cap pansamantala doon sa kadulo-duluan ng kable para hindi ito matanggal ang housing kung ito'y mahulog man lang by accident or whatsoever. Kaya hindi siya matatanggal agad-agad yon as long as meron tong end cap sa dulo. At ngayon nilagyan ko ng isa pang Singer oil doon sa kable ng brakes just in case para smooth yung pagkakagalaw doon sa brakes caliper doon sa front. Yung Singer oil gagamitin ko na lang yan sa kable ng brakes and shifters, tapos yung Bike Pro Lube doon yan sa mga chain para mas maganda siyang gamitin. And ito na, all set na yung bike alarm system ko, kaya kinabit ko na ngayon doon sa banda doon sa saddle kasi yan ang kailangan ko para kung may gumalaw man ang bike na ito tuwing gabi or whatsoever, at least magigising ako agad-agad sa lakas ng ingay nito. At meron tong 9 volt rechargeable battery, kaya hindi na ako bibili ng isang 9 volt na mumurahin tapos disposable. So hindi na ako palit ng palit at hindi na panay bili. Malaking gastos yon. So okay yung medyo konting kamahalan lang doon sa 9 volts as long as ito naman ay rechargeable at may silbi pa. Kahit umabot to ng 2 to 3 weeks or higit pa, so matagal maubos ito. Then okay na, na-assemble ko na siya at gumana na maayos. Then nag-lock na ako gamit yung bike lock or yung tawag ng iba'y kadena kung tawagin. So dalawang uri ng lock ang binili ko. Yung isa ay Ace Hardware, yung may susi, yung naka-attach doon sa alarm ng remote. And of course yung isa is meron siyang password, yung DP hit or looks like combination. Okay, sa ngayon hanggang doon na lang muna ang pag-assemble ko nung kable. Kaya medyo nakasampay pa yung lumang brakes and shifter na yon. Tsaka ako nakakalasin
kasi pagod na ako eh. At ito, hawak ko na yung remote na merong alarm system. Kung makikita nyo, tumutunog siya. Then afterwards is maganda na ang takbo ng alarm system ko. Kaya nagugustuhan ko talaga to. This is Marky Macaroni. See you in the next video. Abangan ang next part ng video na ito.